Makulimlim na umaga mga idol kong bihero. Dahil dito tayo sa bayan ng Tumawini nagpalipas ng gabi kaya ang ibahagi ko sa inyo ngayon ay ang biyahe ko na naman mula Tumawini papuntang Cagayan Valley, at balak namin sa bayan ng Katayuan Lalo Cagayan na naman magpapalipas ng gabi mamaya. Kahit hindi pa tapos ang ating transaction dito sa Tumawini ay nag-check out na tayo sa hotel dahil lampas na tayo sa ating check out time. That's a very big problem. Dahil alas 9 pa ng umaga magbubukas ang ating pupuntahang establishmento kaya maghahanap muna tayo ng mapagkopihan. Ito na naman ang aking kasama na ayaw pagtaksilan ng bahay ng bubuyog kaya doon na daw siya magkakape dahil aircon doon. At hindi ko maintindihan kung anong merong pag-iisip itong aking body. Datapwat gusto siya sa aircon ngunit umaangal naman kesyo nilalamig daw siya. Ewan ko sa kanya basta maghahanap ako dito sa kabila dahil nilalamig ako dahil kasalukuyang nananalasa dito sa Hilagang Luzon ang Bagyong Leon at kabuntot naman niya si Bagyong Marcy. Pagkatapos mag-coffee, and to make the story short natapos din ang transactions kaya tutuloy na tayo sa ating biyahe at babaybayan lang natin ang kahabaan ng Pan-Philippine Highway via Kabagan tungo ng Tuguegarao. Ngunit paglampas mo ng Kabagan ay nasa left side naman ng highway, ang Cagayan River na tinatayang may humigit kumulang 1 kilometro ang river basin nito. At pagdating ng Libag Norte ay kakaliwa tayo patawid ng Tuguegarao City via overflow bridge of Pinakanawan River. Dahil sa bayan ng Peña Blanca naman ang punta kapag dinerecho ang naturang highway. Dahil sa Lalo ang tungo natin, kaya pagkatawid ng overflow bridge na ito, ay dadaan na tayo sa sentro ng Tuguegarao City para ma-access natin ang Santiago-Tuguegarao Road, na siya namang daan tungo sa Cagayan Valley Road. Ngunit pagdating natin sa rotonda na nasa harap ng Robinson-Tuguegarao ay ang Cagayan Valley Road naman ang ating tatahakin hanggang marating ang bayan ng Lalo na siya ang ating destinasyon. Ngayon ay nandito na tayo sa Cagayan Valley Road kung saan madadaanan naman natin ang bayan ng Igig, Amulong, Alcala, Gataran bago ang Lalo. Siya nga pala mga idol na Lakwat-Zero ang layo ng ating lalakbayin ay 158 kilometro at more or less 3 hours estimated travel time. Pagkatapos nating malampasan ang nagkabuhol-buhol na traffic sa may intersection ng papuntang Tuguegarao Airport at nasundan pa sa may tapat ng pangunahing hospital sa lungsod ay narating din natin ang poblasyon ng Igig. Ito naman aking body ay nagmamasid naman sa aming dinadaanan baka daw may bahay ng bubuyog dito, Jollibee pala, dahil mukhang gutom na ito. Ayon kasi ang mapapala sa taong aayaw-ayaw pa kapag maraming makainan sa lugar, ang hindi niya naisip na mayroong walang kainan kung kailan ka makaramdam ng gutom. Wala na, finish na. Hanggang nalampasan na lang namin ang sentro ng Igig ay wala siyang nakitang bahay ng bubuyog, Jollibee pala. Kaya kahit pabagso-bagso at kalat-kalat na ulan marahil epekto ito sa dalawang magkasunod na bagyo, Leon at Marcy ay magbabakasakali na lang daw sa susunod na bayan ng Amulong. A few moments later. Bagamat mayroong bypass road ang bayan ng Amulong upang maiwasan ang build-up ng traffic sa lungsod ay minabuti pa rin naming sa sentro dumaan at muling nagbabakasakaling mahanap na si Bubuyog. Ngunit sa kasamaang palad ay bigo pa rin ang aking body dahil kahit anong ikot ang ginawa ko sa lugar ay wala pa rin siyang napiling makainan. Kahit si Paring Macdo ay hindi rin namin matagpuan. Ayaw naman niyang kumain sa mga kainan na nasa paligid lamang ng highway dahil minsan na daw niyang naranasan ang sumakit ang tiyan pagkatapos kumain, kaya ayon na dala. Kaya sinabi ko na lamang na maghanap na lang kami sa Alcala ang kasunod na bayan baka may bahay doon si Bubuyog o kaya si Paring Macdo. Bago nga pala tayo tumawid sa tulay na ito, ay nasa kanan po ang Alcala-Baggao Road na siya naman ang access tungo sa bayan ng Baggao. Pagkatawid naman sa tulay na ito ay medyo malapit na sa sentro ng Alcala. At sanay makahanap na ng makainan itong kasama ko mukhang nang lupaypay na sa gutom baka mahimatay pa ito. Kaya lang mukhang negative ang pag-asang makita si Bubuyog o kaya ay si Paring Macdo dahil medyo kaunti lamang ang may mga kainan dito. Lalo na sa probensya kapag ganitong oras na mag-alas 3 ng hapon ay kahit karenderya ay sarado na. Hindi totoo yan. Ganun pa man aasa pa rin tayo na mayroon na upang maibsan na ang gutom nitong kasama ko. Isa pang dahilan kung bakit konti lamang ang bukas na mga establishmento dahil walang pasok sa buong lalawigan, pribado man o pampublikong paaralan dahil sa bagyo. Kagaya ng mga naunang mga bayan na ating ginalugad ay wala talagang mahanap na kainan kaya tiis-tiis lang muna at aasa pa tayo sa Gataran na siya na ang susunod na bayan. Ngunit kung magkataon ay doon na lamang sa aming tutulugang transient house. Nagtataka po lamang ako kung bakit traffic gayong nagmistulang ghost town naman ang lugar dahil wala ngang pasok. Kaya pala traffic ay nagkiskisan itong Police Mobile Patrol at isang UV Express. Hindi ko lamang masabi kung sino ang may mali sa dalawang sasakyan.
Huwag na nga lang tayo makimarites pa, baka lumalala pa ang pagbagal ng daloy ng trapiko sa lugar. Gago! Dahil bigo pa rin ang aking body na makahanap ng makainan ay magbabakasakali na naman tayo sa bayan ng Gattaran. Kasalukuyan na nasa zigzag road na tayo paahon sa Gattaran at nasa gitna ito ng DENR protected area na kung saan pagkalampas sa bulubundukin at malagubat na kapaligiran ay ang sentro na ng Gattaran. Habang binabagtas ko ang kahabaan ng zigzag road na ito ay di ko alam kung matawa o maawa sa aking kasama na walang imik at di mo na makausap marahil sa naramdamang gutom. Mukhang pagod ka na eh. Kailangan mo ng konting pahinga. Pakiwari ko ay parang pinagtaksilan at pinaglalaroan ng tadhana na para bagang wala ng pag-asang magkaroon pa ba ng katuparan sa mga inaasam na mangyayari. Kaya ang ginawa ko ay kinukwentuhan ko na lamang ng mga nakakatawang pangyayari at kung ano-anong mga kwentong barbero, nang sa ganon ay makalimutan man lamang niya na siya pala ay nagugutom. Mga ilang minuto pa ang nakalipas ay narating din namin ang sentro ng Gattaran, at sa kasamaang palad ay di pa rin niya mahanap ang bubuyog at paring McDo, kaya nagtiyaga na lamang sa tubig at tinapay na nabili niya sa 7-Eleven dahil di na daw talaga niya makayanan ang gutom na nataramdaman. Mga ilang saglit pa ay tumuloy na kami ng magapit na isa sa kilalang barangay ng Lalo, Cagayan. Dahil dito matatagpuan ang kauna-unahang suspension bridge sa Pilipinas. Kaya lang natatanaw ko na medyo madilim sa dako ng aming paruroonan, baka ito na yung epekto ng dalawang bagyo. A few moments later. Dito na tayo sa magapit, hindi nga ako nagkakamali, maulan nga dito, yamang sa ganitong oras ay wala na rin kaming magawa pang mga transactions kaya tutuloy na lamang kami sa isang transient house na matatagpuan sa barangay Katayuan dito sa Lalo, Cagayan. Hanggang dito na lamang ang aking paglalakbay sa araw na ito at antabayanan na lang ang susunod kong biyahe sa araw ng bukas. Thank you so much and God bless you.